Nais ko po sanang humingi ng tulong sa nangyari sa kapatid ko. Inakusahan siya ng mga pulis. Nilagyan po siya ng marijuana sa sasakyan niya na ibinibiyahe na e-bike. Sana po matulungan niyo po ako at yung mga pulis na nagpakulong sa kanya. Sana po managot po sila sa ginawa nilang pagsisinungaling sa investigasyon. Ang mga nilagay doon na na gamit doon sa may upuan, yung mga ID po yun ng suspect. Bakit kinakailan ilagay doon? Bakit hindi po sa may mobile, isa-isa? Gusto ko lang maintindihan ninyo na yun pong paglagay po sa likuran ng sinasabing passenger po yan, side. sir, na sinasabi nyo na naglagay kami. Hindi, sir, nakikita sa video eh. Hindi ho totoo yan. Hindi, so hindi totoo tong video. Hindi ho totoo yan na naglagay So, kami. planted po yung video na to. Sir, para... Hindi, no, sir. Hindi ko sinasabing droga. Ano pong nilalagay ng mga pulis ninyo sa likuran? Ang sinasabi ko nga sa'yo, ID lang yan, ang mga nilagay dyan, ID niya. Makakasama natin ngayon live ang kapatid ho ng e-bike rider na si alias Mike. Okay, maraming salamat nilapit mo sa amin dito. August 18 po nangyari. Bandang alas 11 ng gabi ay naganap po yung Oplan Galugad. Nakikita po yung paglagay po ng sinasabing bagay na yan daw po'y, ayan, nilagay. Pinosisyon ng maayos. Inabot. Dumating isang pulis. Galugad ng mga kapulisan sa Taguig. So, ayan, may nilagay. Binagsak doon. Ayon kay Mike, namamasada ang pampasaherong e-bike ang kanyang kapatid. Nung ito'y mahuli, nakakuha sila ng kopya ng CCTV footages sa barangay. Kaya nila nasabing plinantahan lamang ang kanyang kapatid ng marijuana base doon sa nakita po natin kanina, limpyo, sabay kuha po siya. Agad daw ikinulong si alias Jason sa Taguig Municipal Hall at nitong lamang August 29, nilipat na ito sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan. Blanco po yan, tingnan mo, malayo, ano? So, ayan. And then all of a sudden, may nakalagay na. Ayan, pinosisyon na maayos. Ayan, binuksan. Ay, so, nakikita. Sa CCTV po yan, ha? Ayan, inayos pa. Ayan. Wala po kanina yan, malinis po yan. Ayan, gayon. Naka-underline. Ayan. Nilagyan pa lalo. Ayan. Umalis na itong pulis. Tapos, ayan, bilantahan pa. So, ayon kay Mike, pinakain at pinainom muna ang kanyang kapatid na si Jason. Kasama natin si Police Lieutenant Sonny Providal, Team Leader, Arresting Officer. Lieutenant Sonny Providal, magandang umaga po sa iyo, sir. Magandang umaga po, sir. Alright. Ano bang kaso nito, sir, na gusto ko lang malaman, sir? Base doon sa namin, Republic Act 9165, yung Dangerous Drugs Act of 2002. Okay, sir. Sir, tatanong ko lang po, random bang ginawa po rito, sir? O talagang may prior knowledge na kayo rito sa tao? Sir, yan po ay regular patrol namin. Okay. Through lang galugad kasi mayroon ng mga insidente dyan, may mga reported dyan na proliferation ng droga, mga babawal na gamot. Kaya round the clock ang galugad namin at saka patrol. Okay. May prior knowledge po ba kayo, sir, na may karga po siya na droga? Wala kaming knowledge, sir. Alright. Kung walang prior knowledge, sir, bakit po parang dito sa parting to, siya po'y na-isolate at siya po'y talagang kinuha ninyo? May record po ba yung tao? Bibigyan ko kayo ng idea, sir. Ano po? Habang nagpapatrol kami sa lugar na yan, nakita namin yung naka-e-bike na mayroon na dalawa silang magkasama. Hindi namin alam kung ano yung sinindihan nila. Sir, may video po ba kayo, sir, na nakikita ngayon? Nanonood po ba kayo, sir, para makita niyo yung video? Nakikita ko po. Alright. Ayan po, tama pong sinabi ninyo. Ayan po, bumaba yung pulis ninyo. Opo. Alright. Nagtumakbo yung isang pasahero, hinabol po. Pagkatapos, ayun, naiwan po yung driver. So, may isang pulis po lumapit, may isang sa mobile, papunta po roon. Aabante po yung mobile ninyo para makikita po ng NCRPO TC-009. Ito pong puting sasakyan, humidil po dito. Pulis pa buta, sir? Hindi, sir. CCTV po yan. Live po. Kumbaga yan po, recorded. Tapos yung isa tumayo po roon sa may tricycle. At meron pong hawak-hawak yung pulis ninyo, sir. Sandali po, sir. Ayan, okay? Pagmasdan po, sir, kung nanonood po kayo ngayon, papakita rin po namin to kay NCRPO RD. Ayan, meron na pong nilagay. Naka-encircle na po. Ano po kayong nilagay po ng pulis natin doon? Ngayon, babalik po siya.
Sumili po isa na meron na, and then meron nilagay uli, sir. Paliwanag po natin, sir, kung ano po itong nakikita natin ngayon. Sir. Ang mga nilagay doon na na gamit doon sa may upuan, Aha. yung mga ID po yun ng suspect. Bakit kinakailan ilagay doon? Bakit hindi po sa may mobile, isa-isa? Kasi papakita po namin kay General Nartates po ito. Kagabi po, interview namin si General Nartates. Very strict po siya. Sabi niya, disciplinarian siya. Marami po siyang ginagawa ng mga bagay na gustong tuwirin. Saan niyo kinuha po yung ID niyan? Sa suspect? Doon sa suspect yun, sir. Eh dapat, hindi ba po sir, sa harap po dapat yan. Nakikita niya mismo, nagwi-witness. Meron. Eh wala pong nakatingin. Kayo lang po doon, yung mga tao niyo lang po eh. Yung lugar na yan kasi, sir, kami lang ang mga nandun. At Oh, sir, may tindahan po. Bukas ang tindahan, mailaw eh. hindi nyo nakita kasi yan CCTV dyan na mayroon ng tumakbo na isang kasama niya. Nakita namin sir, tumatakbo sir, natakot ata. Opo, Sir. pag nagkaroon ng grounds para i-search siya kung anong. Gusto ko lang maintindihan ninyo na yun pong paglagay po sa likuran ng sinasabing hindi po passenger totoo yan, side. sir, na sinasabi nyo na naglagay kami. Hindi, sir, nakikita sa video eh. Hindi ho totoo yan. Hindi, so hindi totoo tong video. Hindi ho totoo yan na naglagay So, kami. planted po yung video na to. Sir, para lagyan ng droga yung tao na yan. Hindi. No, sir. Hindi ko sinasabing droga. Ano pong nilalagay ng mga pulis ninyo sa likuran? Ang sinasabi ko nga sa iyo, ID lang yan ang mga nilagay dyan. ID niya. Gusto po ni General Nartates na bumalik yung tiwala ng mga pulis po natin. Kasi mahalaga po yung tiwala ng mga mamamayan at tulong ng mamamayan tulad ng media, lalo-lalo na po kami sa Bitag, no nonsense po kami, sir. So, diyan lang po muna kayo, si Police Colonel Robert Baisa, siya po yung chief ng Taguig. Maraming salamat, sir, sa pagtanggap niyo po ng tawag namin. Nakalive po tayo sa IBC TV 13. Kagabi, sir, ay binubuo po namin yung unfiltered interview dito po kay General Nartates, RD, Regional Director po ng NCRPO. At sabi niya nga po, sir, mahalaga yung engagement. Pero sir, siguro, if you look at the TV now and watch carefully if you're watching us sa IBC TV 13 CLTV, kayo na po siguro, sir, ang magsasalita kasi baka makaabot baka maghihiring-hiring na naman dyan, sir. Lalo magagalit po sila. So dito po, makikita na po natin, sir. So marami pong nilagay doon, sir. Bakit doon sa may tricycle? Bakit hindi po sa may mobile? Kasi po, kung mapapansin niyo po, maliwanag din po yung ilaw doon, lighted naman po, doon po ipinatong sa harapan po ng ating pong suspect. Okay. Doon po inilagay po doon sa upuan. Palagay ko wala naman po doon irregularity po. Meron po ba, sir, body-worn camera yung mga pulis natin na mapanong yun? Wala po kasi po ito po talagang unit na to, wala ito pong substation na to, wala. Limited lang po yung aming body-worn camera. Yung body-worn camera po namin ngayon, since nasa area po ng BGC at saka po doon sa mga karatig na bayan po na matatao. Pero po sir, may pangangako po sa inyo, ito po rin po ay imbestigahan kung meron po tayong ma-find out na irregularity po dito, sir. So, sa palagay niyo kaya, sir, si Regional Director General Nartates would concur with the way you look at it? Palagay ko naman po, sir, dahil sa nakita ko naman po, ito pong i-display at nagpapaliwanag po sa akin ng tao po ay... So, lahat pong pinapaliwanag ng tao po ninyo, you believe in what you say, that they tell you. That's why, sir, sinabi ko nga sa inyo, sir, na in kaso po na meron pong irregularidad dito, atin pong paiimbestigahan. Hindi ko naman po tinotolerate po yung wrongdoings po ng ating mga pulis. Can you revisit and do the investigation again, sir? Yes, sir. Yes, sir. If you do the revisitation of this particular case, would you be able to invite the media? Mas maganda po na andito kayo para makita niyo po yung aming investigation. At saka sabi ko nga po, we are transparent po dito sa ginagawa ng ating mga kapulisan sa Taguig. So sino pong target? Yung taong tumakbo? Yung flight is, alam niyo naman siguro. Actually po wala talagang target nito. Regular nga lang ho itong patrolling na nagkandak ko ito. Kaya nung tumakbo, nagkameron na mere suspicion. Bakit tumakbo yung ba't tumakbo ho yung isa? Paano niyo makita po yung marijuana sa sigarilyo? Magkaiba? Kasi po naman po yan, may salamin naman po yung e-bike. And first and foremost, sir, walang idea ang pulis dito, sir, kung sino itong mga ito, sir. Yan, pagpunta po nila dyan, nangangamoy pa rin daw ho. According sa kanila, nung nakakausap po sila, nangangamoy pa rin daw ho. Okay. Yung bang nangangamoy, sir, pasahero or yung driver? That's the reason po, inistapan po ng pulis yan to know
Okay. Kung ano So, po ang umamin nangyari. po ba yung driver na siya po ay kaibigan niya, kasama niya, pasahero niya? Sino bang kasama niya, pasahero niya? Ang tanong po doon, ba't niya pinapayagan kung halimbawa lang po, given without admitting, ba't pinapayagan niya na naninigarilyo po yung tao doon na sakay niya? Which alam naman po natin, sa Taguig City, bawal po ang naninigarilyo kahit kung saan-saan. So, tama po yan. Felony po yun. Lalo-lalo na yung pagkasama niya, hindi niya tinigil kasama. Parang Hindi po niya nililigtas po na. tinigil, responsibilidad niya po at siya po ay ang driver. Alam na alam po yun ng ating mga driver sa Taguig. Sige, sir. So, sir, sinabi niya ba kasama niya itong ano na to? Or pasahero niya? Probably, kung pinayagang manigarilyo yan sa sasakyan, malamang kakilala po. So, you're now presuming nakakilala niya, pero hindi po sinabi, Most tinanong probably kakilala. kasi po hindi niya inawat na habang naninigarilyo sa sasakyan. Okay, so on that issue na sinasabi nyo, na parang lumalabas, it's a presumption na hindi nyo kilala, wala kayong prior knowledge, it's just you did a traffic stop or a motorist stop, and then Yes, sir. nakita nyo ng nanigarilyo, bawal. Tama rin naman po yung ginawa ninyo, sir. Wala po akong hindi nakikita ron. Opo, Tama opo. pong ginawa ninyo kasi may ordinansa, bawal manigarilyo. Curious lang po ako, inamin niya ba, sir, na sinabi ba na sa report ay kasama niya or pasahero niya? Hindi po lumabas sa investigation na kakilala niya or inamin So, niya. therefore, Opo. sir, we are assuming kakilala niya kahit hindi niya kakilala. So, the presumption ng ating mga pulis, kakilala niya. Opo, kasi po. Without him being asked or investigated kung kakilala niya to, so it's a Kasi presumption. po, kung alam naman po ng ating mga driver na naninigarilyo sa tabi mo, palagay ko po kailangan din po niya pigilan. Since Tama alam niya po na yun, may sir. ordinansa Tama tayo. po yun, sir. Wala pong question doon. What I'm asking you now, sir, well, are you presuming na kaibigan niya, kasama niya yan o pasahero niya? Because hindi po malinaw sa amin, sir. Is there the person who basically ran away, Ang yung lumalabas flight? po, parang kakilala niya. So, you're presuming kakilala niya, hindi niya pasahero? Opo. So, okay. Ang lumalabas po. Kasi po, nagtaka rin po yung tropa, bakit po tumakbo? Sir, yung bang kasalanan ni Pedro, pwedeng ipataw kasalanan ni Juan? Hindi po talaga pwedeng. Ay, parang ganun po yung lohika. Tama po yun. Hindi po ganun yun. Well, sir, because they're presuming na dahil pasahero ka, you have the responsibility and so therefore, you should also be prosecuted. Ganun ba? No, sir. Alright. According po dun sa atin pong apprehending officer, nakuhanan po ito kasi hinold na po si driver po. Tama po, si sir. driver. Tama po kayo, sir. Yes. Opo, You're right. yung Ang driver. nahulihan, sir, yung driver. Yes. Paano pa yung process? Can I search you? Pwede ka ba namin kapkapan? Pwede ka ba namin Actually, tingnan? sir, po, pinagpaliwanag po siya at the same time, siya po ay inarrest na. Okay. So in Pag-arrest other po words, sa sir. kanya, binagitan po siya ng kanyang karapatan. Okay, yes, sir. That's the time po, tumawag na po tayo ng ating mga kagawad at from media para po mag-witness, sir. So kaya ko po tinatanong, sir, so parang sinasabi nyo, randomly, he was caught na hawak-hawak pang marijuana. Yes, sir. Yes, sir. Nakasindi. Yes, according po sa ating mga apprehending officer, sir. Kasi Napakalaking po, tanga this is naman ng like, tao, sir, na bawal marijuana. Dapat tinapon niya na agad yun, di ba, sir? during that time, sir, biglaan eh. If Hindi, you will look, sir, nakita mo, there were a lot of opportunities na gawin. Kaya ako sinasabi dito, sir, kung talagang Yes. ito ba'y Yes, sir. ihawak Sir, niya, hinihit-hit niya, kasi una, ang sabi mo, pasahero, now sa driver na. Oho, may hawak din po Medyo yun. may hawak kunting po. conflicting na, sir. Sino ba ang tumakbo, nagsasigarilyo that time? Paano siya naninigarilyo, sir? Habang nagmamaneho, na humihit siya ng marijuana? Or Sino yung, po? sino Yung po ano nagsisindi ng marijuana, sir? Sino pong Yung naghihit? pasahero po, yung pasahero Alright, po. so binigay ng pasahero yung marijuana sa driver para May tumakbo? hawak din po, may according Oh, so sa pareho aming silang arrest- dalawa, sir, naghihit-hit ng marijuana. No, Ganun ba? sir. According po sa aming arresting officer, may hawak po na marijuana ang ating driver. Kaya po siya hinuli. Kung wala po tayong mahahawakan na any evidence, hindi naman po namin para hulihin yan, sir. Nahuli niyo ba, Nag-effort sir, naman yung po. tumakbo? Hindi ho, sir eh. Siguro, sir, maganda, baka pwede natin makita ulit yung procedural aspect and the protocol in which Yes, sir. when Tama po, somebody is opo. done, when traffic stop or motorist stop is Okay, done, sir. and everything that you're telling me now, sir, is based on what your people are saying on the ground. Tama? Opo. Ito po, nagbe-base din po ako dito sa video na pinakikita niyo, sir. Ito po ay nagtatama naman po doon sa sinasabi nila at sa video po na ipinipresent niyo ngayon, sir.
Yan, Pagkakita ko nga po, sir, yung malaki na kulay puti. Actually, sir, hindi ang marijuana, sir, hindi kulay puti. Sir, sanay po kami pagdating sa mga drugs, sir, drug operations. As a matter of fact, pagdating po sa mga shabu, Yes, sir. sumasama Yes, po sir. kami, sir. Baka for your information, tumingin po kayo sa aming YouTube channel. Kami po yung medyang sumasama Opo, po sa raid. nanonood po ako sa inyong Ngayon, programa, sir. do not educate us anymore, sir, because kabisado po namin, pati standard Opo. po ng Philippine Drug Enforcement Agency, sinusunod po namin, protocol po nila. I will not question kung paano protocol po ninyo, sir. Opo, malinaw ko lang, hindi pa po ito coordinate sa PIDEA. Since ito pong panahon na ito ng huli po ito, this is incidental to lawful arrest po. I understand. May mga nakukuha na rin po tayo dito talaga, sir, sa area na to. Sir, with that, sir, I will congratulate you. I will, for such a doing good job. But there are certain things na kami po ay protocol conscious lang po kami, procedural aspect po kami. We're not trying to question, sa amin lang po siguro, baka kinakailangan po para tumibay po yung sinasabing proseso. This is the time that, we need to be able to gain the trust and the confidence of the community, first and foremost. Correct, sir. Correct, sir. Kaya po ako, sir, very methodical ako, like a law enforcer, and I will talk to you the way it should be done from all the operational aspect. Hindi po kami nagmamagaling, aral po kami, Tama po. because Opo, we cross country, working with all those San Mateo County, South San Francisco, Solano County, Vallejo City, 20 cities, and even yung kanilang pagdating po sa mga ganitong klaseng traffic stop and motor stop. It's also my responsibility ipaliwanag po sa mga nanonood, Which sir. we commend you for that, sir, na tumutulong tayo. Thank you very much, sir. Okay, sige, sir. And anyway, sir, if ako nga po, sabi ko nga po sa inyo, if there's any irregularities regarding po dito sa operation na to, we are willing to investigate our personnel, sir. Okay. Sabi nga po, sir, ni General Acorda, Ben, kaya namin nalalaman because sa tulong po ng mga mapagmasid na media at komunidad at kinakailangan namin ng tulong, ay ginagawa ko pa yung parte ko. With that, sir, nakikipagtulungan po kami, sir, pero it doesn't mean we're Tama, watching, sir. we're observing. We're not putting you down, but we question only the procedural aspect. Wala na pong Thank you, ibang sir. Thank you. dadagdagan ko. Thank you, sir. Okay, sir. Opo. Thank you. Mabuhay po kayo. Salamat po, sir. Salamat. Good morning. Ganito na lang. Importante pagdating na lang sa hukuman. Hindi ko na tinitingnan, ako kine-question ko lang yung parting yun. Opo. So sa parting yun, hindi na natin pwedeng pakialaman. Kung yan ay nandyan na sumiti na, bahala na ang sinasabing hukom na gumawa ng kanilang paghuhusga. Base doon sa mga ebidensya, pag-iimbestiga, nakita mo naman kung paano namin i-present na. Kasi obligasyon namin sa media. Hindi ako news media, investigative media kami. Okay? Opo. Alright? Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Marunong po kaming sumuri. Pro-law enforcers po kami. Pag tama, pag mali, abay, i-questionin po namin. Kaya meron pong nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak yung serbisyo. Tatak, Tulfo, hindi basta Tulfo. Bitag po. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag, ipabitag mo.